Welcome to the video about AVD Tech International's Power Efficiency Enhancer. This product is designed to reduce energy waste, enhance performance, and save costs. Meet the founder of AVD Tech International, Daniel E. Danlag, a successful businessman and experienced entrepreneur with over 20 years in direct selling. AVD Tech International's main office is located in Lipa City. Here are some views of the facility, including the exterior, a look inside, and a busy gathering area. AVD Tech also has branches in Lucena City, Pampanga, and Butuan City. Furthermore, new offices are opening soon, including one in Bacolod. AVD Tech International is SEC registered, DTI certified, and has a mayor's permit, operating for 2 years and counting. This shows our commitment to legitimacy. Our product adheres to RA 7394, the Consumer Act of the Philippines. We ensure product quality and safety, providing a warranty card, user's guide, and good packaging. The AVD Tech Power Efficiency Enhancer has several functions. It acts as a wattage reducer, voltage stabilizer, and surge protector. It also reduces power system loss, electrical overheating, and carbon footprint. Is it legal to use electricity efficiency devices? Yes. RA 11285, the Energy Efficiency and Conservation Act, promotes energy efficiency and conservation as a national way of life. Here are testimonials showing reduced electricity bills. This customer's bill decreased from over P14,900 to just over P10,700 in 3 months. This second testimonial shows another significant reduction in monthly electricity consumption over several months, as reflected in their bill statements. A third testimonial illustrates a consumer's monthly consumption dropping by nearly 30% from 1 month to the next after using our device. The Power Efficiency Enhancer should always be installed by a certified electrician, as demonstrated by these installation pictures. Watch a product demo to see the Power Efficiency Enhancer in action. Remember its key functions, such as voltage stabilization and power factor correction. So magkakaroon po tayo ng live video presentation itong ating 25 UF power efficiency device, itong ating 50 UF, and then itong ating 100 UF. Hindi po natin ito madedemo kasi po yan po ay ilalagay po natin sa breaker. So meron po tayo ditong representation po ng ating bahay. Makikita niyo po may kontador, meron pong voltage, and then yung ampere, and then yung wattage consumption. So meron po tayo ditong mga socket, and then switch, and then 100 watts na ilaw. Ito pong purpose po ng machine na to or yung demo kit is makita natin kung ano yung consumption ng ating mga appliances kapag sinaksak po natin dito, and ano po ang effect ng ating power efficiency enhancer or power efficiency device. Okay, so ito naman po ay pwede po tayong makasave dito ng electric bills kahit paano, no, na pwede nating pambili ng ibang bagay. Sa Pilipinas po, yan po ang pinakamahal na kuryente, kaya kailangan po natin ang device na to. So hindi naman po bawal itong ating device, ito po mga to, no, dahil meron po tayong tinatawag na the Energy Efficiency and Conservation Act, RA 11285. Hindi po bawal yung ating devices. So, meron po tayong company registration, no? Naka-SEC registered po tayo, DTI, Mayor's Permit, and ang opisina po natin ay nandito po sa Lipa City, no? So, meron din po tayo sa Lucena, we have in Pampanga, we have in Butuan. So, ito po yung mga installation ng aming device. Mas maganda po itong ating 100 UF ay nilalagay po sa breaker. Ayan po, no? Doon sa load side. And then yung ating 50 UF, lalagyan po ng socket. Ito po yung 50 UF. Mas malaki po yung 100 UF. So ito po yung mga example. So ano po ba yung benefits ng power factor corrector device? Pwede nyo pong i-google yan. So ito po ang gamit ng ating 25 UF. Ito po yan, yung ating 25 UF. May saksakan po sa ilalim. Ayan, makikita nyo po. So ito po yung gamit po niya. Pwede po siya sa electric kettle, rice cooker, plancha, portable water heater, ito pong ganitong mga kalan, oven toaster, bawal lang po sa air fryer, digital oven, induction cooker, katulad po nito, bawal po itong gamitin dito sa 25 UF, and then electric pan, and then bawal din pong lagyan ng extension cord, no? So ito pong 50 to 100 UF ay para po doon sa mga appliances na mga may motor or yung inductive. Pero kung gusto po ninyong mas makatipid po talaga sa consumption ng kuryente, mas maganda po na kahit po 3,000 ang bill nyo, gamitin nyo po itong 25 UF at saka itong ating 50 UF na inilalagay po sa
breaker. So parang ganito po, no? Ilalagay po nyo yan. May sakit po yan. Ayan, nandyan. So ano po yung benefits ng ating device? So ito po ay nag-i-improve ng power efficiency kasi po pag mas improve yung power efficiency, mas nakakatipid po tayo sa kuryente. So ito po yung installation without power factor. Kung makikita ninyo, yung voltage and current magkalayo po, no? So nagkakaroon po ng tinatawag na non-regulated current o yung hindi po regulated. Kaya po mas mataas yung ating electricity bill. So mamaya i-demo lang po natin yung ating rice cooker and then yung ating electric kettle, no? So ang maganda din po diyan, eliminates reactive power. Ano po yung reactive power? Ito po yung mga nasasayang na kuryente na binabayaran po natin pero hindi po natin kailangan. So, ganyan po natin maikukumpara yung reactive power. Parang bumili tayo ng beer, yung real power and then yung bula, yun po yung binabayaran natin pero hindi kailangan. So, yan po ang ini-eliminate ng ating power factor corrector. Mamaya po makikita po ninyo kung paano po natin i-demonstrate, no? So, salamat po sa mga nanonood and ang maganda rin po dito, prevents electrical overheating, no? Pag nakalagay po yan sa inyong breaker or ginagamit nyo po yung 25 UF and 50 UF, prevents electrical overheating para iwas sunog din po tayo, no? And also protects your appliances during sudden surge of electricity during brownout. Alam nyo po ba na meron pong chance na masira ang appliances ng 60%, no? Kapag po nag-brown out tapos biglang bumalik yung kuryente, nasa 400 volts to 600 volts po yan. Posible pong masira yung ating mga circuit ng TV, no, motor po ng ref and other appliances. Kaya po maganda po yan. And also protects and prolong the lifespan of your appliances. So na pinapatagal din po yung buhay ng ating mga appliances. At the same time ay pinapahaba din po yung lifespan ng ating mga electrical system. And also, as a bonus, pwede po kayong makatipid ng 20% to 45%, no? Pag normal usage lang po, no, hindi nagdagdag, hindi po nag-add ng mga kung ano-anong tawag dito, appliances. So yun po, normal usage pwede pong makababa ng kuryente. Ito pong aming device ay hindi po electricity bill reducer, no, wattage reducer lang po siya. Mamaya i-demo po natin dyan sa ating devices po na yan. And meron po siyang safety features, meron po siyang thermostat control, nagko-control po yan ng overheating para po hindi masunog. And then meron din po siyang fuse protection from too much current. So safe na safe po yung ating device. And meron po tayong warranty, no? Meron po tayong user's guide and meron din po tayong good packaging. So, meron po tayong DTI permit sa mga nagtatanong po, no, hindi po natin kailangan ng DOE certificate dahil meron po tayong DTI na inaalaw po itong i-market, no. Mag 2 years na po yung ating company. And kung ano po yung device na kailangan ninyo, pagka po 3,000 and below, 25 UF, pag 7,000 and below, 50 UF, and kapag po 18,000 and below is 100 UF. Pero kung suggestion ko nga po para mas makita nyo yung tipid ng inyong kuryente or protection, kahit po 3,000 and below, we suggest po gumamit kayo ng 50 UF and then 25 UF. Kasi po ito ay para sa mga resistive appliances. Ito naman para sa mga inductive, para po protektado po lahat ng appliances po ninyo. So ito po yung mga installation po ng ating mga certified electrician. Kailangan po certified electrician ang magkakabit ng ating devices. So yan po, no? Example ng ating mga testimonials ng nag-reduce po ang electricity. Again, hindi po ito guaranteed. Ano po, kung normal usage, pwede pong bumaba ang inyong electricity bill. Ayan. So, yan po, no? So, kung meron din po dito, pinakabit po niya 100 UF, industrial package po yan. Tatlo ang ginagamit niyang devices, 100 UF, 50 UF, tsaka 25 UF. From 15,300 naging 8,549. Again, ito po ay isang appliances na may balik po sa inyo or hindi po kayo bayad ng bayad sa kuryente, no? Gastos din po talaga ito, no? Kaya lang po ito po yung gastos na merong balik po sa inyo. Itong ating Aptec Power Efficiency Enhancer. So meron po yan. Yan po, meron po tayo sa mga boxes po natin kung ano yung mga instructions. Yan, ito po yan. So ano po yung mga functions natin. Pag po kayo ay bumili po nito, makikita nyo po dyan yung ating function. Wattage reducer, reduce power system loss, reduce carbon footprint,
protect appliances from early breakdown from high voltage stabilizer loaded with advanced power factor corrector technology, surge protection function, reduce electrical overheating, maintenance free, and improves voltage and ampere performance, no? So meron po tayo, ang ating pong building po ay nasa Lipa Commerce Center, Ayala Highway, Lipa City, no? So kung interested po kayong maging distributor din po ng aming product, ay i-contact nyo po ako or kung sino man po ang nag-share po sa inyo ng video po na to para po maging distributor kayo or reseller. So, iyon po, no? So, meron po tayong mga i-discuss po pero ang gagawin po muna natin ay i-demonstrate po muna natin yung ating product, no? Unang-una po dyan, kung mapapansin nyo po, meron tayong ilaw, no? Ito po yung wattage, no? Sorry, wattage and then voltage po, no? 235. Allowed po yan. Positive, plus 10 or minus 10 allowed pa po kasi 220 volts. So sobra po siya ng 15 volts, no? So pag binuksan po natin yung ilaw para po makita po natin kung effective po ba yung product natin, ito po ay 100 watts. Ayan, makikita nyo, that is 100. Ngayon, pag ito pong ating devices, pwede nyo pong isaksak sa any outlet, kahit po itong ating 25 UF pag 3,000 and below. Ngayon, isaksak lang po natin dito, no? Ayan po, no? Makikita po natin. Yun pong ating 100 watts, naging 67 watts na lang po. Any electrical outlet, kasi isa lang naman po ang ating electrical outlet sa bahay. So, yan po yung ating 25 UF. And then, kung ititestingin po natin yung ating 50 UF, no? Ito po yung ating 50 UF. Wala po itong saksakan sa likod. Ito po yung kinakabit sa breaker. And pag sinaksak po natin yung ating 50 UF, makikita po ninyo, yung 100 watts, naging 43 watts na lang po siya. So, yan po yung gamit po ng ating 50 UF and 25 UF na device. Okay? So, try po natin naman yung ating electric kettle. Okay? So, yan po. So, pag sinaksak po natin yung ating electric kettle, ito po, no? Ayan, makita nyo lang po yung wire. Ito po yung electric kettle natin. Okay? So, sasaksak po natin para po makita po ninyo kung ano po yung consumption. Ayan, on po natin. Okay. So, ang consumption po is 1,425 watts. Okay? So, makikita nyo po, nakailaw po yung ating electric kettle. And, ang gamit lang po nito ay pwede nyo pong isaksak dito directly dito po sa pinakailalim. Meron po yung socket, no? So, ang gagawin po natin, bubunutin po natin yung ating electric kettle. Okay? Saksak po natin dito sa may pinakailalim, yung socket niya. And, ito po yung isasaksak po natin, no? So, disclaimer lang po, kung kayo po ay init ng tubig ng 1 minute, direkta, mas mabilis. Pero pag dito po, ay abutin po ng 2 minutes. So, makikita nyo po, no? So, yun pong 1,400 plus watts kanina, 36 watts na lang po. Ayan, nakailaw po siya. So, bakit po nangyari yon? Binawasan niya po kasi yung tinatawag na reactive power, no? Kahit pa ho 2 minutes kayong magpainit dyan, sobrang tipid pa rin po kayo sa wattage consumption, no? Na pag normal usage nga po, pwede pong makabawas po ng inyong kuryente. So, ito po yung maganda po dito, yung 25 UF kasi po pang resistive appliances po yan, pang dito, no? So, yung pong pinakita ko sa inyo kanina ng mga design ng ating devices, kasi po yung marami pong nagsasabi po, no, na bakit daw po hindi pwede na ito lang ang gamitin na 25 UF, no? So, ito po yung gamit po niya. Ayan, yan pong 25 UF na yan. Yan po ang mga gamit niya. Kaya po mas effective yung ating device sa mga resistive appliances or yung umiinit, no? So, papakita ko po sa inyo bakit po mas nire-recommend namin na gumamit kayo ng combination ng 50 UF at saka 25 UF sa inyong bahay. Kasi po ganito po yan, no? Bunutin po natin ito, okay? Okay, pag binunot niyo po ito, at isinaksak po ulit natin dito sa ating wattage devices, no, 1,400, kung 50 UF lang po ang gagamitin po natin, dahil wala po itong saksakan sa ilalim, pwede naman po nating ikabit sa any outlet or direkta sa any outlet. Pero, pag nilagay niyo po yan sa any outlet, mapansin niyo po, konti lang po ang nababawas kapag ka po 50 UF ang gamit po ninyo. Kasi bakit? Hindi po kasi naka-design ang device na to sa resistive appliances or yun sa mga umiinit, no? So, naka-design lang po ito sa mga inductive like washing machine, ref,
ano pa ba, electric fan, whatsoever, yun po, ganun po, no? So, kaya po mas nire-recommend nga namin na combination po ng device ang gamitin po ninyo. Kasi pansinin nyo, kanina, doon po sa 25 UF, mas malaki ang nababawas na wattage consumption pag gamit nyo po ang electric kettle. So, kaya po combination. Ito naman po, pag sa ref, nakapag-demo na rin po ako dito sa aking page, pwede pong mabawasan ang consumption ng inyong ref ng mga 100 to 200 watts. Ayan po. No? So, ganun po siya. Kaya po, mas maganda na combination po ng devices ang gagamitin ninyo, 25 UF at saka 50 UF. Okay? So, ganun po. No? So, na-demo na po natin yung ating 25 UF, no? At saka po yung ating 50 UF. Okay. Testing naman po natin yung ating rice cooker. Ito po yung ating rice cooker. Ayan, meron po ako yung rice cooker. Ang rice cooker, kung mapapansin po ninyo, sa rice cooker, ang consumption po niyan nasa almost 700 watts. So, mapapansin nyo po, 700 watts. Okay, so tingnan po natin, no? Yung 700 watts consumption kanina sa rice cooker, idirekta po natin dito. Kasi po pag nagpainin naman kayo ng sinaing mga 15 minutes, no? Medyo, ano na po yun, matagal na po yun. So, 50 UF sa rice cooker, kung makikita po ninyo, ayan, meron din po siyang, ayan po, no, naka-on po siya. Ayan po. So, almost 37 watts na lang po or almost 40 watts kapag po gumamit po kayo nitong aming power efficiency enhancer, no? So, makikita nyo rin po sa ikot ng kontador na bumabagal po yan. Mabagal po yan kanina, okay? O, tingnan nyo po, mabagal po yung ating kontador. Ayan po, no? 37 watts. Pero idirekta po natin yung, tingnan nyo po yung maigi, yung ikot ng kontador. Ayan. Makita natin yung kulay itim. Mabagal po siya. Okay, hintayin lang po natin. Ayan po. Pero kung ididirekta po natin yung ating rice cooker dito sa ating demo kit, okay, mapapansin po ninyo. Ayan. Ayan po. Mabilis po yung ikot ng kontador. Ayan. Mapansin nyo po. Mas mabilis po yung ikot. No, kumpara nyo po kanina kasi ano po almost 700 watts ang nagagamit po ninyo. So yan lang po yung ating demonstration. Now, let's explore how you can get started with AVD Tech International. There are 7 ways to earn with AVD Tech International. Outright income, referral bonus, matching points bonus, one-leg bonus, monthly subscription bonus, leadership bonus, and capping bonus. The residential package includes 125 microfarad resistive unit for 5,498 Philippine pesos with no membership fee. The commercial package offers 125 microfarad and 150 microfarad unit for 13,750 Philippine pesos, also with no membership fee. The industrial package provides 125 microfarad, 150 microfarad, and 100 microfarad unit for 33,250 Philippine pesos with no membership fee. Please note this important disclaimer. The income figures shown are real, but earnings are not guaranteed and depend on the effort and dedication of each member. The first way to earn is the outright commission. This table shows the suggested retail price, the member's price, and your outright commission for individual units and packages. Dahil sa Power Efficiency Enhancer, nakatipid ako sa maintenance at humaba ang lifespan ng appliances. Wow! Ang ganda talaga ng benefit ng Power Efficiency Enhancer na protektahan na yung mga appliances namin sa bahay, bumaba pa yung bill namin. Grabe. Dahil sa Power Efficiency Enhancer, meron na akong savings. Tignan mo naman, nakakatuwa, 'di ba? Ito nga pala ang Power Efficiency Enhancer. Dahil sa paggamit namin ng Power Efficiency Enhancer, na-stabilize nito ang voltage at na-eliminate niya ang waste energy. Kaya nga, best. At isa pa, nagkaroon tayo ng savings dahil naprotektahan nito ang mga appliances natin. Nakatipid tayo sa maintenance ng gamit natin. O, di ba? Nakatipid na tayo sa maintenance, may savings pa tayo. At ano pang hinihintay nyo? Message us below at join now. Subukan nyo na.